Ngayon mga paps, sasagot na naman tayo ng mga question na related sa automatic na kotse, especially sa shifter to, no? Ito yung mga nakita kong question na makakatulong, especially sa mga new driver dyan, nag-aaral pa lang magkotse, o gusto talagang matuto with regards sa automatic. I hope this video could help you. At do sa mga gustong o mga nag-aaral pa lang o may kilala kayong nag-aaral pa lang mag-drive, pwede nyo itong i-share para at least naman meron pa rin silang makuwang konting idea with regards sa pagdadrive ng automatic. Actually, yung question na to is pag-iingat ng automatic or kung paano ba yung properly na pagdadrive sa automatic. At ito yung unang question na na-receive natin, from park. Dapat bang ilagay muna sa neutral bago i-reverse kung aatras? So, ang senaryo kasi dito, nakapark yung sasakyan niya. So, nakahinto. So, aatras siya. Kailangan daw bang ilagay muna sa neutral bago niya ilagay yung reverse o pwedeng idiretso na lang sa reverse? Dun sa question na yun, kung aatras lang naman kayo, hindi nyo na kailangan idaan pa yan sa neutral. So, pwede nyo nang idiretso yan from park going to reverse. Okay? Walang problema doon. Hindi nyo na kailangan dalhin yan sa neutral kasi aatras naman kayo. Ang paglalagay lang sa neutral, ideally, kung kayo ay magpa-park sa mga inclined na location. Yun. Kaya, kung mapapanood nyo yung mga video, sinasuggest na magpapatay daw ng automatic o maglalagay sa park, ni-neutral muna. So doon lang talaga ina-apply yon. So siguro ganito, ano ba yung use ng neutral? Okay, ano ba yung use ng neutral na yan? Ang use ng neutral yan, ang use ng neutral is, kumbaga, i-disengage yung ating transmission sa ating makina. Kumbaga, mawalan sila ng connection. Ganun lang yung pinakasimpleng explanation yan. Tinatanggalan mo ng connection yung makina sa ating transmission. So dahil hindi connected na yung ating transmission sa ating makina, yung ating gulong is free din ng iikot. Okay? So yan yung pinakasimpleng idea niyan. So pwede siyang gamitin, halimbawa, okay, is kailangan itulak yung sasakyan, kailangan i-repair, or gusto mo, pwede siyang tumakbo. Yan yung use niyan. Okay? Pero yun nga, hindi nyo na siya kailangan ilagay pa sa neutral. Okay? Kasi masyado pang maraming movement, di ba? So halimbawa, from park going to reverse, reverse lang. Okay? So pag ilalagay mo na sa abante, di neutral, then drive. So ganun lang kasimple yung pinaka idea, no? Hindi mo kailangan pang ilagay sa neutral. Okay? Then yun. Next question natin, mas safe ba na apakan lang ang brake at stay sa drive sa traffic light? Yan, ito yung mga pinagtatalunan din, kung mas safe daw ba. Well, ako personally, I have some rules on that, So, halimbawa, kung alam ko yung traffic light is less than a minute, well, I stay on drive and nakaapak lang yung pa ako sa preno. So, at least walang movement, di ba? Now, kung alam ko yung traffic light is more than a minute, okay, more than a minute, so sabihin natin 20 o 120 seconds, well, I put on neutral, then handbrake. Ang akin, okay, para makapagpahinga yung pa ako. Okay? Syempre, ganito yan pag matagal yung apak natin sa preno, okay, may possibility it's either sumobra yung bigat natin dun sa preno or lumuwag yung apak natin. So, yan yung dalawang consequences niyan. Now, okay, paano kung gumaan yung apak ninyo? So may tendency umabante yung sasakyan ninyo. Now, paano kung sumobra naman yung apak mo? May tendency naman na masira yung rubber dun sa brake ninyo, sa brake master ninyo. So meron siyang pros and cons, Kaya sa akin, kung alam kong more than a minute, okay, neutral, then handbrake. Para makapagpahinga yung pa ako. Mas better na ako, mas intindihin ko yung sarili ko na safety ako, In the sense na hindi pa masyadong pagod yung pa ako. Kumbaga, makakapag-drive ako ng maayos. Kung kailangan kong pumreno, makakapreno ko. Kailangan kong mag-accelerate, maapakan ko ng maayos yung acceleration. Sarili ko muna yung intindihin ko bago yung sasakyan. Okay? Then yun. Third question natin. Okay lang bang naka-handbrake then naka-drive? Nako,
Ito, ano rin to sa traffic light din daw to eh. Tong question na to, no. No, hindi siya safe kasi ang sasakyan natin, pag naka-drive yan, ang gusto niyan umabante. So pipigilan ng handbrake. Ang problema, ang handbrake natin is connected lang sa likod na gulong natin. And may mga pagkakataon, pag malakas ang makina ng sasakyan or maluwag na yung inyong handbrake, kulang sa angat or sabihin natin kailangan na for adjustment, kahit i-handbrake mo yan, okay, at inapakan mo yung gas, aabante ang sasakyan ninyo. So hindi siya talaga safe. Okay? So kumbaga, wag niyong gagamitin pampreno ang inyong handbrake sa inyong kasi ito siguro may mga senaryo diyan. 'Di ba, may mga pagkakataon nakakalimutan ninyong iangat yung handbrake ninyo, pero umaabante yung sasakyan ninyo. 'Di ba? Pag inapakan ninyo yung gas, may konting pigil pero umaabante. So, dun sa question na yon, hindi siya safe. Okay? Wag na wag ninyong gagawin 'yan. Kasi nga ang problema diyan, pwedeng masira yung inyong kumbaga kung yung drum brake ninyo, pwedeng uminit 'yan. Pwedeng masira yung brake shoe ninyo. Pwede rin makasira yan sa ating transmission. So maraming consequences, no? So wag na wag ninyong gagawin. It's better apakan niyo yung preno. Kung hindi niyo gustong apakan yung preno, dilagay niyo sa neutral, then mag-handbrake kayo. Okay? So yun yung pinaka-idea. Then last question natin, nakakasira ba sa transmission kung naka-stay sa neutral? Nako, hindi siya makakasira. O ito, halimbawa, itong kotse ko ngayon, naka-neutral to. O, almost siguro mga 20 minutes na ako nandito. Nag-overheat ba? Di naman. 'Di ba? So, yun, para sa akin, misconception yun. Hindi makakasira sa sasakyan natin kahit naka-neutral pa yan, kahit naka-park pa yan. Hindi yan masisira na naka-on ng hindi yan mag-overheat. Okay? Ang nag-overheat lang ay yung may mga problema talaga. Pero yung mga walang problema ang transmission, walang problema ang engine, kahit maghapon naka-neutral yan, kahit maghapon naka-park yan, hindi yan mag-overheat. Okay? So hindi yan mag-overheat. Kahit maghapon naka-neutral to dito, naka-on tong sasakyan ko, walang overheat to mai-experience. Hindi yan mag-overheat, no? So, dun sa misconception to na makakasira sa transmission pag neutral. Para saan pa yan? Kung 'di ba? Anong use ng neutral na yan kung makakasira pala yan? Hindi yan makakasira. O sasabihin ng iba, may nabasa pa nga ako doon na comment na nawawalan daw ng supply ng oil. No, hindi siya mawawalan supply ng oil. Kahit naka-park yan, kahit naka-neutral yan, dire-diretso lang yung supply ng oil niyan. Well, pwedeng humihina, yes, pero hindi tuloy-tuloy pa rin, no? Hindi mag-overheat. Ang nag-overheat lang ay yung may problema. So yun mga paps, no? Salamat doon sa mga nag-question ng related sa automatic. Sana naman may napulot kayong konting-konting idea, no? Yun, mas maganda pag-aralan ninyo yung neutral, paano ba ginagamit yung neutral, para at least alam din ninyo kung para saan ba siya at saan nyo siya gagamitin. Again, dun sa mga nag-aaral dyan, syempre, mas isipin ninyo yung sarili ninyo, yung comfort ninyo, hindi yung sasakyan. Yung sasakyan, second lang yan. Comfort nyo muna. Kung sa tingin ninyo, sobrang mapapagod yung paa ninyo, bakit kayo mag-i-stay ng drive at apak sa preno? Pwede namang i-neutral, then handbrake. Okay? So yun, sana nakakuha kayo ng konting idea. You can share this video, especially sa mga new car owner dyan, new driver, or nag-aaral pala mag-drive, para mas magkaroon kayo ng mas magandang idea with regards sa automatic. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps at share this video.